Alright, good day sa mga all. Yan, paggabi na. Nasa labas pa tayo. At medyo ginabi tayo ngayon sa pag-uwi. Dahil nga tawag ng trabaho. Yan. Kaya pagka nasa ibang bansa ka talaga, no, wala kang magagawa eh. Nag-aabang lang tayo ng bus. Silip-silipin natin, baka mamaya lumagpas pa. Diba? Wala kang magagawa pagka nandito ka sa ibang bansa. Dahil kailangan matapusin din, no? May kasabihan minsan yan eh, na ang tinatapos dito ay kontrata, hindi yung trabaho. Pwede rin, di ba? Pwede rin yun, pero minsan kailangan mo rin tapusin kasi pag pinabukas mo pa, ikaw rin mahirapan. Pero magandang idea yun ah. Di ba? Yung oras mo ang tatapusin. Pwede naman bukas yung iba, lalong-lalo na sa ibang bansa ka. Sa ating kasi, no, kailangan mo talagang porsigihin ang iyong pagtatrabaho para naman ay maging maganda ang iyong kinabukasan sa pagtatrabaho. Pero alam niyo ba na mas maiging nagnenegosyo, no, kaysa magtrabaho? Hindi yung ibig sabihin na ikaw yung boss pagka sa may sarili kang negosyo. Ang maganda doon, alam mo yung makikita mo talagang income mo, no, na tumataas. Kumbaga, kung hindi ka nalulugi. Pero kung nalulugi ka, siyempre hindi mo na makikita yun. Kasi ang pagtatrabaho, sweldo ang inaasahan mo eh, di ba? Sweldo. Kaya hindi yun nagbabago or tumataas maliban dun sa mga taunang pag-increase ng sweldo natin, ano? Or every 2 years, depende sa kontrata mo. So, yan ang maganda talaga, magnegosyo sa mga kabataan pa dyan, ano? Sa mga nagpaplanong ibang bansa, ay kung may paraan naman kayo magnegosyo na lang kayo. Napakagandang panimula yan. Pag napatakbo mo ng maayos yan, ay siguradong kikita ka. Maraming nagsasabi na wala akong puhunan, hindi ko pa alam kung anong negosyo. Isa na rin tayo dun na nagsasabi ng ganun. Pero kung hindi mo talaga umpisahan, ay hindi mangyayari. Kaya dapat umpisahan na. Huwag nang pabukasin pa. Gawa na kaya ako ngayon. Kaso gabi na eh. Bukas na lang siguro ako mag-isip uli. At gabi na ngayon. Di ba? Pwede ba yun? Oh, gabi na ngayon eh. Ang isipin ko muna ngayon ay makauwi muna at makapagpahinga. Dahil ginagabi na tayo sa ganitong liblib na lugar. Medyo malayo sa city ito eh. Nasa siguro is 35 kilometers. So kukuha tayo ng mga 2.5 oras o 2 oras na biyahe sa bus dito. Ang bus kasi rito mabagal. Maliban dun sa BRT, yung tinatawag nilang BRT. Yung BRT kasi is bus rail transit. So medyo mabilis dun. Kaysa regular bus, na as in talagang ang takbo yata ay nasa 30-40 lang yata eh. Dahil may nagmo-monitor sa kanila, no. Kailangan nilang sumakto dun sa oras pagdating sa mga bus stop para dun sa mga nag-aabang. Pero sa ngayon, maluwag pa eh. Iba nga hindi nagbabayad eh. Pero tayo nagbabayad tayo ah. Hindi pwedeng hindi tayo magbayad. Nakakahiya yun. Diba? Sila, bahala sila. Basta tayo magbabayad, mga Pilipino. May mga kabayan din tayong sumisimple, pero bahala na sila dun. Dito tayo sa bus stop. Wala siyang ano eh. Wala siyang anong tawag niyan? Yung may aircon. Sa iba meron yan eh. May mga aircon. So maganda dun. Eh ngayon, wala. Tsambahan natin yung wala. So tis tayo. Tis tayo sa init. Pero ngayon naman ay hindi naman gaanong mainit. Medyo bumaba na ng konti. Hindi natin alam ano. Pakita ko sa inyo yung kapaligiran dito, no? Medyo malayo na ito. Pero alam nyo ba, na kahit itong lugar na ito ay malayo na sa city, mahal pa rin ang upa ng bahay. Grabe. Kaya lahat nagtaasan. Dahil nga siguro yan, dahil medyo nag-open, marami na ang bumibisita sa Saudi Arabia, marami na ang nangungupahan. Diba? Hindi tulad dati. Ang mga may-ari pa ng bahay ang magtatanong sa iyo, oh, may ano ako rito, may flat ako. Baka gusto niyong umupa. Pero ngayon hindi na. Tatakutin ka pa. O kung kaya mo, go ahead.
Pag hindi mo kaya, hanap ka ng iba. Ganun ang sinasabi nila. Pakita ko yung kapaligiran, ano? Nandito ako sa Istanbul, hindi sa Turkey, sa Saudi Arabia. Ito, pakita natin, ano? Ayan, kitang-kita, no? Medyo ano na siya, develop na. Nung time na napadaan tayo rito ay hindi ganito. Ano, wala ganong mga commercial o mga residential, yan basurahan. Ano, may dumaan lang kasi iniwas ko lang muna, no? Yan. Pero magaganda na yung mga bahay rito, eh. Residential area kasi itong na tsambahan natin na bus stop, ano. So highway, along the highway, pero magkabila na yung residential. Wala pa gaanong mga establishment kasi nga medyo liblib na ito, medyo malayo sa city. So yan lang ang makikita mo sa magkabilaan. Tingnan nyo, kanina pa ako rito, kung gaano kabagal ang bus. Siguro umabot na ako ng 30 minutes sa kakaantay. Hindi siguro nila alam na nag-aantay ako, no? Oh my God. Kaya ganun, matagal, wala pa rin, no? Wala pa rin. Pero no choice tayo kasi pag nag-taxi ka ay magbabayad tayo ng aabot ng 50. So 50 reals, medyo may kamahalan na yon. Makakabili na tayo ng 10 kilong bigas. So tiyagaan na lang natin mga ganito, mag-bus na lang tayo. Ako lang pala, hindi pala kayo kasama. Diba? Bus na lang kasi 4 reals within 2 hours. Kung kaya mong makarating ng within 2 hours, kahit ilang bus, 4 reals pa rin. Yan, ano. So yan ang lugar na ito, no? Yung tinatawag nilang Sulay area, Istanbul Street. Malapit na ito sa industrial area. Nandun pa yung pinanggalingan natin, malayo pa. Mga siguro is palagay natin sa mga 10 kilometers siguro. So nakisabay lang tayo sa kasamahan natin at nagpa-drop tayo rito. Diskarte, ano? Kaysa mag-taxi ka mula doon, hirap pa kumuha ng taxi doon. Ganun ang pagka nasa ibang bansa ka, ba? Hindi pa pwede rito na gastos dito, gastos roon. Mangangamote ka talaga. Yan, naputol din. Kasi dumating na yung bus, kaya nakasakay na tayo. So makakauwi na tayo. Ako pala, makakauwi na ako. Yes. Pero unang sakay pa lang ito. Maya meron pa. Yun, sakto may bus. Nakaabang na yung bus. Kailangan kong takbuhin to. Right, waiting na sa third bus. Merienda tayo muna. Malay-lay pang biyahe. Ito, napay tsaka tubig, pwede na yan. Ayan yung bus stop, oh. Pero dito tayo sa maliit lang. Wala ring aircon. Kaya medyo mainit ngayon. Pero sige lang, okay lang yan. Wala pa yung bus, kaya antay-antay lang muna. Merienda muna.